Meron tayong project build para dito sa NMAX ni Mrs. Mitsu, si Azrael. And ang gagawin natin ay magkakabit tayo ng performance parts dito sa NMAX 2022. Oo ata. Hindi pa alam. So yun, version 2 to, di ba? Version. So bali kasama natin si Boss Gab, siya yung magkakabit. Ay siya yung isa sa mag-assist para maikabit natin itong Koso parts. Bali ang mga Koso parts na ikakabit natin ay first, ignition coil. Tapos meron tayong clutch with clutch bed. Yan, set to. And then ito yung CNC clutch bed nila. Tapos meron din dito sports clutch. So bali, ako talaga personally wala akong masyadong alam when it comes to CVT motorcycle. So kaya ko sinama si Gab dito sa katabi ko. Sa katabi ko. Yun, para ipaliwanag sa kanya ano ba yung positive reflection nito sa motor kapag kinabit natin siya sa NMAX natin. Kasi tumato kasi ano ito yung mga performance parts. So Gab, do the honor. Explain sa amin kung ano yung mga purpose nito mga Koso parts na ikakabit natin sa NMAX. Okay, good morning sa lahat. So, meron tayo dito ignition coils. So, kinabit mo ito, magkakaroon ka ng mas magandang power sa more fuel efficiency, mas malakas na kuryente. Meron naman tayo ditong pulley para naman sa inyong panggilid. So, para mas makakuha ka ng mas magandang arangkada at mas magandang dugo. So, yun, ito. Speaking of arangkada, makikita nyo naman kasi itong NMAX ko, meron ako alloy box siya. So sa akin kasi personally, mas gusto ko talaga yung maganda yung arangkada, malakas yung torque. Kasi mabigat yung top box ko, mabigat yung NMAX. Kasi para sa akin, ang tingin ko sa NMAX is isang utility motorcycle. With that being said, like kang may karga sa motor. So kaya ako personally, mas gusto ko malakas yung arangkada versus dun sa malakas yung top speed. Kasi sa Pilipinas tayo, kung araw-araw nga gamitin yung motor, para sa akin mas gamitin mo yung malakas na torque compared dun sa malakas na top speed. Yes, correct. Tapos meron tayo dito clutch bell. Ngayon, itong clutch bell na to mas matigas to sa ordinary bell, sa original. Kasi tool steel lang namin ito bakal dito. So, mas tatagal. Tapos meron tayo clutch lining. So, sa clutch lining, mas magaan siya ng 10 grams sa original. So mas magaan, mas madaling itunan. So yun, bali yun mga dre, nakita nyo yung mga pyesa na ikakabit natin dito sa NMAX. Natin patagalin, kabit na natin. So bali ito na yung laman, itong box na to. Yan, meron na siyang kasama bola. Ang set na siya. Sasalpak mo na lang. Ayan, yung setter spring nakabit na. Ayan. So let's go. Okay, so since ito na yung clutch bell ng Koso, meron tayong stock dito ng clutch bell ng NMAX. So tanggal yan, wala siyang laman. Ito yung difference ng itsura nila. Ayan. So meron tayong timbangan dito. Ayan. O, timbangin natin kung gaano kabigat ng stock. Ayan. 801 grams. So, testingin naman natin yung sa Koso. Ayan. 708 grams. So, ang laki ng difference, di ba? Sa timbang. So, lighten kasi siya. Pero, matibay na pyesa ang ginamit dito. So, ayan. Let's go!
Meron tayong pliable agad dito. Ngayon ay 14 grams na lang siya. So tatry natin to. Titignan ko kung mas okay sa akin to na daily basis pagka long ride at saka pang overtaken sa mga city. Yung isang 9 grams kasi ano eh, ang only overtake talaga yun. So ito na yung ating bolang kinabit noong nakaraan. Tulong ako Dre. So ayan. So ito yung pliable niya. 9 grams to eh, straight. So papalitan natin siya ng ito. Ayan, 14 grams. So yun. So yun napansin namin. Ito kasi ayan. Maganda rito sa clutch bell na to, hindi siya namumulot ng dumi kapag ginagamit mo yung motor. Tsaka kapag umuupod yung lining, nakita mo naman dito. Yan, smooth na smooth. Papakita natin itong lining. So yan, yun yung lining, nakita mo. Mas makinis pa sa mukha ko to eh. Diba? Ang ganda ng uupod. Ito 9 grams na to, best talaga to para sa arangkada. So kung gusto mo ng only overtake, ito talaga. Maganda to, 9 grams. Yan. Okay na okay to sa city drive eh. Kasi kapag medyo congested na kalsada, tapos kailangan mag-overtake na mag-overtake, ayan. Maganda tong 9 grams ng Koso. So, magpapalit tayo ng 14 ngayon kasi gusto kong i-try kung gaano kaganda yung performance ito sa NMAX. And then, yun, tignan natin. So, ayan. Tignan natin yung 14 grams. Ayan, kompleto na siya. So, gaya ng sabi ko kayo na, wala na siyang polarity. Dahil kasi butas na siya eh. Ito yung 9 grams na gamit natin kanina. So, bago na ito, 14. So, ayan. Ayan, nakalagay. 14. Let's go. So ayun mga dre, so gamit ko na ngayon yung 14 grams. Tinesting ko ito kanina. Yan o. Pag pinaga mo talagang bibigyan ka ng medyo maganda talaga. Kasi kung u-compare mo ito sa 9 grams, malaki difference nila when it comes to acceleration. Kasi 9 grams yun eh, tas versus 14 grams. Straight 14 grams. Pero pag binigyan mo yung, pag pinagam yung silinyador, talagang bibigyan ka rin talaga ng magandang arangkada. Oh. So sa napansin ko kasi doon sa 9 grams, pinagam yung silinyador, yung katawan mo medyo naiiwan. 14, konti lang. Pero may ganun pa rin, medyo naiiwan pa din. Nakaramdaman mo talaga yung ano eh. Nakaramdaman mo talaga yung acceleration. So para sa anong laki ng difference ito compared dun sa stock. Grabe, ang sarap ng pangsingit itong bola ko ngayon, pliable. 14 grams. Oh. Alright. Grabe. Ang ganda ng arangkada oh. Putik. Siguro para sa akin saktong-sakto yung arangkada nito. Uy, tag-live si kuya. Oh, ba't to? Wala pang helmet. Sarap nito. Sarap i-birit. Okay. Yata. Bilis. Kanad mo, kanad. Oh. Ayos. So para sa akin siguro nang dahil na rin dun sa sa driving habit ko. When it comes to city, dahil hindi ko pa naman siya na-test ride sa probinsya, siguro para sa akin, ito yung pasok sa aking yung panlasa, kumbaga. May arangkada siya, sa tingin ko may dudulo rin naman to. Kasi 14 grams compared dun sa 9 grams.